In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparuroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo na sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan, ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito. Paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din namin kailangan itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, ngayong Tuesday of the second week of Easter, sa mabuting balita, kinausap ni Jesus si Nicodemo tungkol sa isang malalim na katotohanan. Kailangan ipanganak na muli. Hindi ito pisikal na kapanganakan, kundi spiritual rebirth. Isang bagong buhay sa Espiritu Santo. Parang hangin ang Espiritu. Hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin. Ganyan din ang Diyos sa buhay natin. Hindi man natin siya nakikita, naramdaman natin ang kanyang kilos sa biyaya, sa kapayapaan, sa pagbabago ng puso. Ano ang mensahe sa atin nito ngayon? Minsan, gusto natin, kontrolado natin lahat. Plano natin, diskarte natin, paraan natin. Pero sinasabi ni Jesus, follow God's way, not your own way. Si Nicodemo, isang guro, pero nahirapan pa ring umintindi. Ibig sabihin, kahit gaano tayo katalino o katagal na sa simbahan, kailangan pa rin natin magtiwala sa Diyos. Sa unang pagbasa,
sa mga gawa. Makikita natin ang mga unang Kristiyano, iisa ang puso, nagbabahaginan, walang nagkukulang. Ito ang bunga ng being born in the Spirit. Hindi na self-centered, kundi Christ-centered. Hindi na akin lang, kundi para sa lahat. Halimbawa mula sa mga church fathers, si Saint Agustin of Hippo, sinabi niya, "Our hearts are restless until they rest in you, O God." Kahit anong hanapin natin sa mundo, kulang pa rin hanggang sa Diyos ang sundan natin. Si Saint John Chrysostom, tinuro niya na ang tunay na Kristiyano ay makikita sa pagmamahal sa kapwa at pagbabahagi. Hindi sapat ang paniniwala lang. Dapat may gawa. Mga praktikal na gawain ng mga Romano Katoliko. Una, maniwala kahit hindi nakikita. Faith is trusting God kahit hindi malinaw ang lahat. Pangalawa, magbagong buhay araw-araw. Iwasan ang kasalanan, lumapit sa kumpisal, tumanggap ng Eucharistia. Pangatlo, magbahagi at magmahal. Tulungan ang nangangailangan, oras, dasal, o material na bagay. Pang-apat, sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi madali, pero doon ang tunay na buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng tao na itinaas upang kami ay maligtas. Turuan mo kaming ipanganak muli sa Espiritu upang mabuhay kami, hindi ayon sa aming sariling kagustuhan, kundi ayon sa iyong banal na kalooban. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, physical, emotional at spiritual. Sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Juna, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya at lahat ng nakabasa, nakinig at nakanood nito. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay at ipagkaloob ang agarang kagalingan ayon sa iyong kalooban. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang lahat ng obispo, kaparian, ang aming kura paroko diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Pagpalain mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang mamuno ng may katarungan at malasakit. Panginoon, tanggapin mo ang mga yumao, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at lahat ng aming idinadalangin. Iadya mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ng mahal na Birheng Maria. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!